Marshall Peak, Kabanata 4677. Paglilibang sa paglalakbay sa loob ng miniature universe. Dahil dinala ni Yang Kai sina Muzu at Mulu palabas ng Eastern Territory habang siya ay nasa Star Boundary noong nakaraan, sila ay nakatira sa Garden ng Gamot sa Small Sealed World. Responsibilidad nilang tulungan si Yang Kai na pangalagaan ang mga espiritong bulaklak sa kanyang hardin ng gamot. Ang mga miyembro ng Wood Spirit Clan ay ipinanganak na may walang kapantay na likas na talento upang mapalago at pamahalaan ang lahat ng uri ng halaman. Kasabay nito, nasiyahan sila sa paggugol ng oras sa mga halaman. Sa makatuwid, kahit na hindi sila kailanman nakipag-ugnayan sa labas ng mundo sa mga nakaraang taon habang ginugugol nila ang karamihan sa kanilang oras sa pag-aalaga sa hardin ng gamot, nakadama pa rin sila ng kasiyahan. Nang umakyat si Yang Kai sa Heaven Opening Realm, pinagsama niya ang kanyang miniature universe sa Small Sealed World, na kinabibilangan ng Medicine Garden. Sa makatuwid, ang dalawang maliliit na miyembro ng Wood Spirit Clan ay naninirahan sa kanyang miniature universe sa mga nakaraang taon. Bagamat sila ay nalulugod na magkaroon ng mga halaman bilang kanilang mga kasama, hindi nila maiwasang makaramdam ng kalungkutan kung minsan, lalo na kapag si Yang Kai ay walang gaanong oras upang makasama sila. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng maraming tao ang lumipat sa miniature universe. Sa tuwing naglalakbay si Yang Kai sa kanyang miniature universe, palagi niyang dinadala ang maliliit na wood spirit na ito. Ang mga maliliit na bata ay madamdamin tungkol dito dahil palagi silang nakakaranas ng mga masasayang aktibidad at nasisiyahan sa masasarap na pagkain tuwing sila ay naglalakbay kasama si Yang Kai. Maraming bagay talaga ang nagbago. Tumangala si Yang Kai sa arko kung saan nakaukit ang mga salitang Seven Stars Town. Sa kanyang kaliwang balikat ay naroon ang mas mahinahon na si Muzu na nagsabing, "Tama ka. Noong huling dumalaw kami sa lugar na ito ay isang maliit na nayon pa rin. 5 o 6 na taon lamang ang lumipas, ngunit ang lugar na ito ay naging isang bayan na." Habang may pumasok sa isip ni Yang Kai, hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang nangyari nang sumagot siya. Isang bagong sekta ang nanirahan sa isang kalapit na lugar. Kaya naman maraming tao ang lumipat sa bayang ito. Ang sekta ay pinangalan ng Seven Stars Sect, kaya maliwanag na ang bayan ay ipinangalan sa sect. Ang nakareserba at nahihiyang si Mulu ay nakaupo sa kanyang kanang balikat. Habang pinapaikot-ikot ang kanyang mga hinlalaki, naaawa siyang nagtanong, "Magkakaroon pa ba tayo ng pagkakataon na magkaroon ng matamis na rice dumpling na gawa ni Lola?" Tinapunan siya ni Muzu ng masamang tingin. "Ang iniisip mo lang ay ang pagkain. Alam mo bang tumaba ka na?" Ang nagtatakang si Mulu ay tumingin sa kanyang anyo at nagtanong sa isang nag-aalalang tono. "Talaga? Tumaba ba talaga ako?" Sumulyap si Muzu sa kanya at ngumuso. "Hindi mo ba napagtanto na lumaki ang iyong dibdib? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa iba tungkol dito?" Namumula ang mukha, pinabulaanan ni Mulu. "Ito ay palaging malaki." Tumingin si Muzu sa sarili niyang dibdib na may galit na galit. Napatawa si Yang Kai at pinatahimik siya sa pagsasabing, "Huwag kang mabahala. Sinusubukan lang ni Muzu na takutin ka. Maayos ka pa at malusog, Mulu. Anden pa rin si Lola." Mukhang nagtayo siya ng stall doon. "Tara na, Paulit-ulit na tumanggaw si Mulu. Sa pagpasok sa bayan, napagtanto nilang punong-puno nga ng tao ang lugar. Kahit na hindi ito kasing abala ng malalaking lungsod, hindi na ito masama para sa isang bayan sa ganitong sukat. Si Yang Kai ay nakasuot ng mga damit na karaniwang nakikita sa Seven Stars Town, kaya walang sino man ang talagang nagbigay pansin sa kanya. Bagamat ang dalawang maliit na wood spirit ay nakaupo sa kanyang mga balikat habang si Mulu ay idiniin ang kanyang mga paa at tuwang-tuwang tumingin sa paligid, ang mga dumadaan ay tila hindi sila napansin. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ang master ng mundo na ito, kaya madali niyang maitago ang wood spirit sa paningin ng lahat. Dumiretso sila sa isang partikular na lugar sa bayan kung saan may stall sa gilid ng kalsada. Nang mga sandaling iyon, abala sa pag-asikaso sa kanyang mga customer ang isang matandang babae na may uban. Maliit lang ang stall dahil 2 lang ang mesa, bawat isa ay may linyang 4 na upuan. Kasalukuyan, ang mga mesa ay ganap na okupado habang may ilang mga tao na nakalupasay sa gilid habang umiinom ng sopas mula sa mga mangkok at kumakain ng inihaw na matamis na bigas na dumplings. Sa huling pagkakataong dumating si Yang Kai sa lugar na ito kasama ang wood spirits, nagpalipas sila ng gabi sa bahay ni Lola. Si Lola ay walang asawa at walang sariling anak. Sa oras na iyon, inihain niya ang mga ito ng 2 matamis na kanin. Mahilig si Mulu sa lasa ng matamis na rice dumplings, at hindi niya ito nakalimutan sa paglipas ng mga taon.
Lumipas ang maraming taon, at habang naging bayan ang Nayon, nagtayo rin si Lola ng stall dito. Pagkatapos nilang maghintay ng ilang sandali, siyang kay na. Ang sopas ay nagkakahalaga ng isang barya sa isang mangkok, at ang mga dumpling ay isa ring barya bawat isa. Ano ang gusto mo, binata? Tanong ni Lola. Kukuha ako ng isang mangkok ng sopas at 10 dumplings. Nakangiting sagot ni Yang Kai. Sinulyapan siya ni Lola. Ipagpalagay ko na ikaw ay isang malaking kainan, bata. Sigurado ka bang makakaubos ka ng 10 dumplings? Gawa sila sa glutinous rice, kaya mabubusog ka talaga. Nakangiting tinapik ni Yang Kai ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, Lola. Isa talaga akong malaking kakainin. Tumanggo si Lola. Habang abala siya sa paghahanda ng order, nagtanong siya. Nakita na ba kita dati, binata? Parang pamilyar ka sa akin. Lumapit si Yang Kai para tulungan siya sa paghahanda ng pagkain at nakangiting sinabi. Nakalimutan mo na ba ako, Lola? Nang dumating ako sa lugar na ito 6 na taon na ang nakalilipas, ikaw ang nagpatuloy sa akin sa iyong bahay at gumawa ng 2 dumplings para sa akin. Nang maalala ang alaala, sumagot si Lola. Ngayong nabanggit mo na ito, naaalala na kita. Oo, ako ito. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Masarap ang dumplings mo. Palagi kong naaalala ang lasa sa mga nakaraang taon. Dahil dumadaan ako sa lugar na ito, nagpasya akong hanapin ka. Tinukso siya ni Lola sa pagsasabing. Mukhang kulang ang pagkain mo noong gabing iyon. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Lalong lumaki ang gana ko nitong mga nakaraang taon. Umiling si Lola at tumahimik. Sa kabila ng kanyang katamarin, masinsinan niyang inihaw ang matamis na rice dumplings. Nakaramdam ng amoy ng mabangong amoy, pinaikit ni Mulu ang kanyang mga mata at naglalaway sa pagkain. Ang iyong mga dumpling ay hindi lamang malaki at abot kaya, ang mga ito ay medyo may lasa. Dapat mong ibenta ang mga ito ng 3 barya bawat isa. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Umiling si Lola. Lahat ng mayroon ako ay pasasalamat sa master sa awa sa akin. Dapat ay namatay na ako mahigit 10 taon na ang nakakaraan, kaya kontento na ako na nabuhay ako hanggang ngayon. Tsaka wala naman akong anak, kaya ano ang silbi ng pagkakaroon ng mas maraming pera? Ang mga ani ng pananim ay napakahusay sa mga nakaraang taon, at lahat ay maayos para sa akin. Wala akong ibang hiling. Sana lang bago ako pumanaw ay matikman ko ang mga pagkaing inihanda ko. Ang master, na sinasabi niya ay si Yang Kai. Maaaring hindi alam ng mga tao sa lugar na ito na sila ay aktwal na nakatira sa loob ng miniature universe ng isang heaven-opening realm master, ngunit alam nila na mayroong isang master na namamahala sa lahat ng bagay sa mundo na ito. Ilang dekada na ang nakalipas mula noong lumipat sila mula sa Pearflower Cave Heaven patungo sa lugar na ito, at naging maayos ang lahat. Si Lola, na matanda na at mahina, ay nagawa pang mabuhay ng mas matagal kaysa sa dapat niyang mabuhay. Iyon ay dahil ang sigla sa miniature universe ay sapat, na nakatulong sa pagpapahaba ng buhay ng mga ordinaryong tao. Maaaring hindi nila alam ang dahilan sa likod nito, ngunit ang patuloy na pagpapakita ng mga taong maaaring mabuhay ng mas matagal na panahon ay nagpatunay na ang lugar na ito ay mas matirahan kaysa sa Pearflower Cave Heaven kung saan sila nagmula. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, aksidenteng natapilok si Lola at nabali ang balakang. Siya ay matanda na at mahina, kaya paano niya natitiis ang ganoong pinsala? Akala niya ay ganoon na lamang ang kanyang kamatayan, ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan na pagkatapos ng kalahating buwang pagpapagaling sa kanyang kama, hindi na niya naramdaman ang anumang sakit. Kalipas ng 2 buwan, maaari pa siyang bumangon sa kama at magsimulang maglakad. Ngayon, mahigit 100 taong gulang na siya. Ito ay hindi maisip sa nakaraan. Gayunpaman, mayroong higit sa 10 tao sa maliit na 7 Stars Town lamang na mahigit 100 taong gulang. Dahil sa katotohanan na sila ay mga ordinaryong mortal na hindi kailanman legal-inang, talagang nasiyahan sila sa mahabang buhay. Hindi nagtagal, handa na ang 10 sweet rice dumplings at kumuha si Yang Kai ng isang mangkok ng sopas. Noon lang, may sumigaw. Nagsimula na ang Disciple Recruitment of 7 Star Sect. Ang mga tao sa kalye ay agad na dumaloy sa parehong direksyon kung saan matatagpuan ang 7 Star Sect. Ang orihinal na abalang stall ay naging walang laman sa isang iglap. Ang isang hindi nababagabag na Yang Kai ay direktang umupo sa tabi ng mesa, pagkatapos ay uminom siya ng sopas habang kumakain ng inihaw na matamis na kanin na dumplings. Nilinis ni Lola ang kalat at pinunasan ang kanyang mga kamay bago umupo sa tabi niya. Sa isang mapagmalasakit na paraan, nagtanong siya, "Bata, sa palagay ko ay napunta ka na sa maraming lugar sa paglipas ng mga taon, ngunit bakit hindi ka pa nakakahanap ng asawa?" Nakangiting sumagot si Yang Kai. Sa totoo lang,
Marami na akong asawa, at lahat sila ay magagandang babae. Talaga, nakakagulat iyon. Talagang nabigla si Lola. Dahil marami ka ng asawa, bakit ka pa gumagala mag-isa? Ang isang babae ay umaasa sa kanyang lalaki sa buong buhay niya. Tanging kapag ang isang lalaki ay nakakuha ng isang footing ang kanyang asawa ay magkakaroon ng isang lugar upang manirahan sa kapayapaan. Hindi naman sa gusto kitang magalit, pero dapat mas marami kang oras kasama ang mga asawa mo sa halip na makipagsapalaran sa labas ng mundo ng mag-isa. Nagsinungaling si Yang Kai sa kanya sa pagsasabing, "Bueno, narinig ko na ang 7-star sect ay nagre-recruit ng mga bagong disipulo. Kaya nga ako pumunta dito para tingnan. Naayos ko na ang lahat sa bahay bago ako umalis." Tumanggo si Lola. "Nakikita ko, kung nagawa mong maging disipulo ng 7-star sect, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Pero yang babae, mukhang mature ka na ngayon. Napakahigpit ng mga taga 7-star sect pagdating sa pagre-recruit ng mga disipulo. Tumatanggap lang sila ng mga taong talagang bata pa." Sumagot si Yang Kai. "Ayos lang. Susubukan ko lang. Natutuwa akong hindi mo itinalaga ang lahat ng iyong pag-asa dito. Pero huwag kang mag-alala, kahit hindi ka makapasok sa 7-star sect, pwede ka pa rin pumunta sa pwesto ko. Ang negosyo sa aking stall ay medyo maganda, at ako ay abala sa halos lahat ng oras. Dahil ako ay nag-iisa, magiging kahanga-hanga kung maaari kang lumapit at tulungan ako. Ang aking mga araw ay bilang pa rin. Kapag ako ay pumanaw, maaari mong kunin ang stall na ito. Kahit na ang negosyo ay hindi magpapayaman sa iyo, palagi kang may sapat na pagkain sa mesa. Kailangan mong magbigay ng pagkain para sa iyong mga asawa, hindi ba? Sa oras na iyon, maaari mong dalhin silang lahat sa lugar na ito." Tinitigan siya ni Yang Kai. Random lang siyang gumawa ng dahilan, ngunit ngayon ay hindi siya sigurado kung paano siya patuloy na magsisinungaling. Dahil sa kanyang pangitain, natural na nakikita niya na si Lola ay ganap na taos-puso. Tulad ng sinabi niya, ang kanyang mga araw ay bilang. Siya ay hindi kailanman nilinang pagkatapos ng lahat, at ang kanyang sigla ay nagsisimula ng maubos. Marahil ay alam niya iyon. "Lola." Isang malumanay na boses ang biglang tumawag. Nang lumingon si Yang Kai, nakita niya ang isang babae, na nakasuot ng simpleng damit, na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Ang babae ay mukhang nasa early 20s, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maayos na bun. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay medyo malabnaw. Sa kabila ng kanyang medyo magaspang na balat, siya ay talagang isang kagandahan. Ang simpleng damit ay hindi nagpapahina ng kaunti sa kanyang alindog, sa halip, ang mga damit ay nagbigay sa kanya ng librero at nakakapreskong hitsura. Napakamot ng ulo ang babae. Tila napansin niya na nakatitig si Yang Kai sa kanya, kaya bahagya siyang nababalisa. Ang nakaakit kay Yang Kai ay hindi ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tiyan. Malamang buntis ang babae. Hindi na siya kinailangan pang i-scan ni Yang Kai para malaman na may mahinang sigla na lumalabas sa kanyang tiyan. Habang titig na titig siya sa nakaumbok nitong tiyan ay parang may naramdaman siya sa sandaling iyon. Dahil sa titig niya ay lalong hindi mapalagay ang pakiramdam ng babae. Sa pagkaunawang iyon, nagmamadaling binawi ni Yang Kai ang kanyang tingin at tinungga ang sopas sa kanyang harapan. Martial Peak, Kabanata 4678. Malapit ng mga anak, nandito ka na, little girl. Sandali lang, kilala yata ni Lola ang dalagang ito. Habang nahihirapan siyang bumangon, kinuha niya ang isang bag sa gilid at ipinasa sa kanya. May mga 7 hanggang 8 sweet rice dumplings sa loob ng bag. Nagmamadaling ikinaway ng babae ang kanyang mga kamay. "Hindi ko kailangan ng napakaraming matamis na kanin." Hindi pinansin ni Lola ang kanyang pagtutol, isinilid ni Lola ang bag sa kanyang mga kamay at tinapik ang likod ng kanyang mga kamay. "Kunin mo na lang. Huwag masyadong magalang sa akin. Bukod dito, lahat ay napunta na sa 7-star sect, kaya hindi ko pa rin maibebenta ang lahat ng dumplings. Magiging maasim sila pagkatapos ng isang gabi. Dahil buntis ka, dapat marami kang pagkain para lang aking malusog ang anak mo." Ibinaba ng babae ang ulo at pinagdikit ang labi habang bahagyang namumula ang mga mata. Maya-maya ay yumoko na lang siya sa matandang babae at nagpasalamat bago umalis ng nagmamadali. Habang pinapanood siyang umalis, napabuntong hininga si Lola. Kawawang babae siya. Nagkukunwaring walang pakialam, nagtanong si Yang Kai. "Mayroon pa bang mga tao na walang sapat na pagkain sa mesa ngayon?" Umupo si Lola at sumagot. "Hindi naman. Bata ka pa, baka hindi mo alam kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ang kontinenteng ito ay mas mahusay na kaysa sa naunang tinitirhan naming mga matatandang tao. Hanggat may sapat na katawan, hindi siya mahihirapang makakuha ng sapat na makakain.
Sa una, siya at ang kanyang asawa ay may isang restaurant, at ang kanilang negosyo ay umuunlad. Gayunpaman, ilang buwan na ang nakalipas, nalasing siya at nahulog sa hagdan. Namatay siya ng ganon-ganon lang. Dahil buntis siya, nahihirapan siyang magtrabaho. Naubos na rin niya ang kanyang ipon kaya naman hindi siya nakakakuha ng sapat na pagkain para sa kanyang sarili. Tumanggo si Yang Kai. Talagang mabait kang tao, Lola. Napangiti si Lola. Dahil nakatira tayo sa iisang bayan, dapat tayong magtulungan. Noong una gusto ko siyang pumunta sa pwesto ko, pero nakita mo na ang mukha niya. Hindi bagay sa kanya ang magnegosyo tulad ko. Ang kanyang kagandahan ay maaaring makaakit ng ilang hindi ginustong atensyon. Talagang may mga taong masama ang intensyon sa labas. Naunawaan niyon ni Yang Kai. Matapos maubos ang kanyang sopas, naglagay si Yang Kai ng 11 barya at sinabing, "Pupunta ako ngayon sa 7-star sect, Lola." Sige lang. Nagsimula na yata ang disciple recruitment. Siguradong maraming tao doon. Kung mas bata lang ako ng 70 o 80 taon, pumunta na ako para tingnan. Ikinaway ni Lola ang kanyang kamay, pagkatapos ay binigyan siya ng payo. Huwag kang masyadong malungkot kahit hindi ka tanggap. Iba na talaga ngayon. Basta masipag ka, hindi ka mamamatay sa gutom. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Kung hindi ako tatanggapin, tutulungan kitang magbenta ng rice dumplings dito. Ang galing. Kaya kung ipasa lahat ng kakayahan ko sa iyo. Siyempre, maganda kung tatanggapin ka. Ang iyong buhay ay magiging mas mahalaga kaysa sa mga ordinaryong tao tulad namin kung mayroon kang karapatan na linangin. Talagang maraming tao ang nakibahagi sa disciple recruitment of 7-star sect dahil masikip ang lugar sa labas ng entrance. Ang kanilang mga kinakailangan sa pagtanggap ng mga alagad ay hindi mahigpit o maluwag, gayunpaman, sila ay matigas na tanggapin lamang ang mga kabataan. Nagpasya si Yang Kai na makilahok sa recruitment para masaya, at gaya ng inaasahan, na-knockout siya sa proseso ng pagpaparehistro. Ito ay hindi maaaring makatulong, dahil siya ay masyadong matanda para tanggapin. Ang aparato na ginamit upang suriin ang edad ng kanyang mga buto ay nagsiwalat na siya ay 27 taong gulang na. Sa sinabi nito, kung siya ay may malakas na paglilinang, ang mga mula sa 7-star sect ay maaaring kunin pa rin siya. Gayunpaman, ang cultivation na kanyang ipinakita ay nasa true element boundary lamang. Tiyak, ang mga mula sa 7-star sect ay hindi makikipagtalo sa isang taong medyo matanda at mahina. Kinagabihan, bumalik si Yang Kai sa bayan. Hindi na nagulat si Lola nang makita siya habang inaaliw siya sa pagsasabing hindi siya mamamatay sa gutom hanggat nagsusumikap siya. Kailangan lang niyang tulungan siya sa pagtitinde ng rice dumplings at ipasa ang kanyang craft sa mga susunod na henerasyon. Bilang tugon, paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, itinulak ni Yang Kai ang kariton, na naglalaman ng lahat ng mga kagamitang kailangan sa paggawa ng rice dumplings, at binasa patungo sa silangan ng bayan kasama si Lola. Dito matatagpuan ang lumang nayon, ngunit ito ay pinagsama sa bayan kasunod ng isang proyekto sa pagpapalawak. Gayunpaman, mukhang sira-sira ang lugar na ito, kaya parang isang slum sa labas ng 7-Stars Town. Pagkatapos ay inilabas ni Yang Kai ang lahat ng gamit mula sa cart bago kumuha ng malinis na tubig mula sa balon upang hugasan ang mga ito. Sa gilid, nakangiting tumingin sa kanya si Lola at sinabing, "Palagi kang magkakaroon ng sapat na pagkain dahil magaling kang manggagawa." Mula noong araw na iyon, isang binata ang nagsimulang tumulong sa pagtitinde ng matamis na bigas sa isang stall sa 7-Stars Town. Sa umaga, itulak ni Yang Kai ang cart sa stall para magbenta ng abot-kayang sopas at rice dumplings kasama si Lola. Sa gabi, tuturuan siya nito kung paano gawin ang mga simpleng pagkain na ito. Maayos ang takbo ng kanilang negosyo dahil maaari silang kumita ng 20 hanggang 30 barya bawat araw. Ang buntis ay nakatira sa isang bahay na hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Lola. Minsan, sinasabihan siya ni Lola na ipadala sa kanya ang hindi nabentang bigas sa gabi. Nang kumatok si Yang Kai sa kanyang pinto sa unang pagkakataon, ang babae ay hindi nang ahas na buksan ito. Nang walang pagpipilian, ibinaba niya ang bag na puno ng rice dumplings sa labas at umalis. Pagkaraan ng ilang beses, hindi gaanong nag-iingat ang dalaga kay Yang Kai, lalo na nang makita niya ang lalaki na nagbebenta ng rice dumplings kasama si Lola. Gayunpaman, hindi pa rin siya maglakas loob na makipag-usap sa kanya. Sa tuwing darating si Yang Kai sa kanyang lugar, maingat niyang dadalhin ang bag at magpasalamat sa kanya. Narinig niya mula kay Lola na ang babae ay pinangalan ng Yulo.
Ang dahilan kung bakit ginawang avatar ni Yang Kai ang kanyang divine sense at naglakbay sa kanyang miniature universe ay para makapagpahinga at makapagpahinga. Kadalasan, babalik siya sa labas ng mundo pagkatapos ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Gayunpaman, dahil nakita niya si Yulu, kailangan niyang baguhin ang kanyang plano. Ang kanyang divine sense avatar ay hindi kailanman binawi, ngunit ang kanyang tunay na katawan ay hindi rin naging kampante. Sinusubukan pa rin niyang intindihin ang mga sikreto ng nabasag na espasyo. Gayunpaman, naging mabagal ang kanyang pag-unlad sa nakalipas na 30 taon, kaya hindi siya sigurado kung gaano katagal bago niya lubos na maunawaan ang mga sikreto ng Space Secret Technique. Hindi naman siya nagmamadali dahil hindi siya makakaranas ng anumang panganib sa basag na espasyo. Ang bagay sa kanyang miniature universe ay nangangailangan din ng kanyang atensyon. Masasabing dumating si Yulu bilang isang kaaya-ayang sorpresa sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, habang ang kanyang tunay na katawan ay nakatuon sa pag-unawa sa mga misteryo ng nabasag na espasyo, ang kanyang divine sense avatar sa miniature universe ay mahuhulog sa isang masilaw na estado, na tila ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan. Sa tuwing nakikita siya ni Lola sa ganoong kalagayan, iniisip niya na may kung anong uri ng karamdaman. Hindi niya maiwasang maawa sa isang binata na may sakit sa pag-iisip. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang tiyan ni Yulu. Halos araw-araw ay susuriin siya ng nag-aalalang lola. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay manghuhuli ng isda mula sa isang ilog sa labas ng bayan upang makapaghanda si Lola ng sopas ng isda at ipadala ito sa kanya. Noon, tinukso siya ni Lola sa pagsasabing, "Brat, nakatingin ka ba sa kanya?" Natural, itinanggi ni Yang Kai ang paratang. Hindi tiyak kung maniniwala si Lola sa kanya o hindi, ngunit hindi na siya nagtanong tungkol dito kalaunan. Kung hindi kasal si Yang Kai, at hindi niya inisip ang katotohanan na ang babae ay isang balo na nagdadalang tao ng isang anak, mas magiging masaya si Lola na makita silang magkasama. Matapos mamuhay kasama si Yang Kai sa loob ng ilang buwan, lalong nagustuhan siya ni Lola. Siya ay isang mabilis, masipag, at matapat. Kahit na ang isang babae ay hindi yumaman sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya, hindi rin siya magdurusa sa anumang kahirapan. Ang tanging bagay ay ang Yang Kai ay malilito paminsan-minsan, ngunit hindi ito isang malaking bagay. Sa kasamaang palad, sinabi niya na marami siyang asawa, kaya hindi siya nababagay kay Yulu. Isang gabi, biglang bumagyo ang bayan. Si Yang Kai, na nag-spacing out sa kanyang silid, ay nakakita ng isang bagay habang may isang ideya na pumasok sa kanyang isipan. Nang matauhan siya ay may narinig siyang mabilis na kumakatok sa pinto. Narinig na bumangon si Lola na nasa main room. Si Yang Kai ay nagmamadaling tumayo at binuksan ang pinto, at nakita ko si Yulu na may hawak na payong. Gayunpaman, ang ilang bahagi ng kanyang damit ay mamasa-masa at damaykit malapit sa kanyang katawan, na nakabalangkas sa kanyang curvy figure. "Anong mali?" tanong ni Yang Kai. Sumagot ang isang maputlang Yulu sa nanginginig na boses. "Ang kalahati ng aking bahay ay gumuho. Hindi ako mangangahas na manatili doon." Tumingin si Yang Kai sa dilim at nakitang bumagsak na nga ang bubong ng bahay ni Yulu. Matanda na ang bahay niya at sira-sira na, kaya ang dahilan kung bakit nangyari ang sakuna sa kanya ay ang pagbuhos ng malakas na ulan ngayong gabi. Agad, si Yang Kai ay nabasa ng malamig na pawis. Mabuti na lang at hindi siya nasaktan nang mangyari ang aksidente, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay naging kakilakilabot. Nagulat siya nang makitang malakas ang ulan sa araw na ito. Kanina, ang kanyang tunay na katawan ay nasa kritikal na sandali ng pag-unawa, at kasama ng katotohanan na ngayon ay hating gabi na, hindi niya pinansin ang mga nangyayari sa kanyang miniature universe. Hanggang sa kumatok si Yulu sa pinto ay naalarma siya. "Pumasok ka muna." Nagmamadaling tumabi si Yang Kai. Nagsuot ng coat si Lola at lumabas ng kanyang silid na may dalang oil lamp sa kanyang kamay, kung saan siya ay namangha nang makita si Yulu. Pagkatapos ipaalam sa kanya ni Yang Kai ang tungkol sa sitwasyon, tumango lang siya. "Maswerte at maayos ka. Sasabihin ko kay Yang Boy na tumulong sa pag-aayos ng iyong bahay kapag sumikat na ang araw. Bago iyon, maaari kang tumira sa akin. Maraming salamat, Lola." "Maraming salamat, Brother Yang." Ipinahayag ni Yulu ang kanyang pasasalamat na may namumulang mga mata. Halatang nanginginig pa rin siya sa gulat. Biglang sumangot si Yang Kai at nagtanong, "Nasaktan ka ba?" Umiling si Yulu, "Hindi." "Bakit may amoy ng dugo kung gayon?" Kumunat ang noo ni Yang Kai. Napagtanto ni Lola ang isang bagay, lumapit si Lola at hinawakan ang pantalon ni Yulu, na parang basa at malagkit. Napasulyap siya sa sariling palad at nakita niyang puno ito ng dugo. "Malapit ka ng manganak," nakatitiyak na deklara ni Lola. Nang marinig iyon,
Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala habang si Yulu ay tulala din. Si Lola ay isang bihasang babae, gayunpaman, kaya hindi nagtagal ay natauhan siya. Ang takdang petsa ay hindi para sa isa pang 10 araw. Sabik na lumabas ang maliit pagkatapos mong maramdaman ang takot na dinaanan mo lang. Young boy, pumunta sa kanluran ng bayan at sabihin sa midwife na pumunta. Sinabi ko na sa kanya ang tungkol dito kanina. Sabihin mo lang na ako ang nagyaya sa kanya na pumunta. Tandaan na bigyan siya ng pulang sobra. Sagot ni Yang Kai at tumalikod bago bumagsak sa ulan. Sumigaw si Yulu mula sa likuran. Payong. Gayunpaman, si Yang Kai ay wala nang makita kahit saan. Mabuti pang pumasok ka sa kwarto at humiga. Inalalayan ni Lola ang bigat ni Yulu habang papasok sila sa silid. Matapos makaayos si Yulu, nagsimula siyang lumitaw na may sakit. Halatang masakit ang tiyan niya. Matapos siyang pagkalmayan sa malumanay na boses, nagmamadaling umalis si Lola para magpakulo ng tubig at ihanda ang mga kailangan para makapaghatid ng bata. Sa kanluran ng bayan, dumating si Yang Kai sa isang bahay at mabilis na kumatok sa pinto. Siya ay parehong balisa at naguguluhan. Mula nang magsimula siyang mag-cultivate, nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga labanan sa buhay at kamatayan, ngunit palagi niyang nagagawang lampasan kahit na ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang hibla. Gayunpaman, hindi pa niya nasaksihan ang isang babae na nanganak noon. Siya ay sanay sa pagpatay, ngunit siya ay isang ganap na baguhan pagdating sa pagsilang ng isang bagong buhay. Bagamat hindi niya sinasadyang napisa si Yang Xiao mula sa isang dragon egg, alam niyang ibang-iba ito sa panganganak. Kung wala pa si Lola para bigyan siya ng mga tagubilin, hindi niya rin alam ang gagawin. Dahil sa katotohanang siya ang may-ari ng miniature universe na ito, at siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, hindi naging mahirap para kay Yang Kai na tulungan ang isang babae na magsilang ng bata sa lugar na ito. Gayunpaman, itinuring niya na ang isang babae at isang lalaki na hindi kasal ay hindi dapat magkaroon ng ganoong kalapit na ugnayan. Higit pa rito, napagtanto niya na si Yulu ay nagseryoso sa kanyang kahinhinan at kabutihan, kaya tiyak na hindi niya gustong mangyari iyon. Kaya naman, pagkatapos matanggap ang utos mula kay Lola, mabilis siyang pumunta sa kanluran ng bayan ng walang pag-aalinlangan. Martial Peak, Kabanata 4679. Zhao Yebay. Matapos kumatok si Yang Kai sa pinto ng mahabang panahon, sa wakas ay narinig niya ang ilang ingay na nagmumula sa bahay. Dahil sa kanyang kakayahan sa pandinig, alam niyang nagmumura ang nasa loob ng bahay. Nang mabuksan ang pinto, lumabas ang isang medyo may edad na babae. Sa isang pares ng inaantok na mga mata, kumunat ang noon niya kay Yang Kai at humikab. Anong problema? Bakit ka kumatok sa pintuan ko noong hating gabi? Napatras si Yang Kai at ikinuyom ang kanyang kamao. Pasensya na po, madam. Manggang anak na si Lady Yu, kaya gusto ni Lola na pumunta ka. Lady Yu. Ilang sandali, hindi naalala ng Commodore na kung sino ang taong iyon, ngunit hindi nagtagal ay naalala niya ito. Ang babae mula sa silangan ng bayan. Eksakto. Nagmamadaling tumanggo si Yang Kai. Tumanggo ang midwife. Nasabi na sa akin ito ni Lola Jo. Hindi ba ilang araw pa ang due date niya? Bakit siya manggang anak ngayong gabi? Malakas ang ulan ngayong gabi, at may nangyari sa bahay ni Lady Yu. Marahil siya ay masyadong natakot, kaya ang sanggol ay darating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Tila walang pakialam ang midwife dahil sa karanasan na niya sa panganganak. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Nakuha ko. Pwede ka nang bumalik ngayon. Hindi ka ba sasama sa akin?" Nagulat si Yang Kai. Nakangiting sagot ng midwife. Hindi nalalabas ang bata kaya kakasimula pa lang niyang magpakita ng senyales ng panganganak. Kahit na pumunta ako ngayon, wala akong magagawa. Aalagaan ko siya sa umaga. Nang matapos ang kanyang mga salita, handa na siyang isara ang pinto. Agad na humakbang pasulong si Yang Kai at hinawakan ang pinto bago nag-aalalang sinabi. Nagsimula na ang pagdurugo ni Lady Yu bago ako umalis. Nag-aalala ako na hindi ka makapaghintay hanggang umaga. Sinuri siya ng hilot at ikinulong ang kanyang mga labi. Bakit ka ba nag-aalala sa binibini? Ikaw ba ang ama ng bata? Wala sa mood si Yang Kai na makipag-usap sa kanya tungkol sa kalokohan. Inaalala ang mga tagubili na ibinigay ni Lola Jo, kumuha siya ng isang pakete ng pera at ipinasa ito sa kanya. Pakihiramin mo siya, madam. Kinuha ng midwife ang pakete at tinimbang ito gamit ang kanyang kamay bago ito inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Pagkatapos ay naiinip niyang sinabi, "Makinig ka lang sa akin. Sanay na ako sa panganganak. Hindi pa huli ang lahat kapag pumunta ako sa umaga. Akuhin ko ang responsibilidad kung may mangyari sa kanya. At saka,
Bumubuhos ang ulan ngayon, kaya paano ako pupunta doon? Magkakasakit ako bago pa man ako makarating sa pwesto niya. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ibig mong sabihin sasama ka kung walang ulan. Napangisi ang midwife. Anong meron? Sa tingin mo ba mapipigilan mo ang ulan? Tulbo. Nang sabihin niya ang huling salita, nawala ang ngiti sa mukha niya at napalitan ng gulat. Iyon ay dahil ang pagbuhos ng ulan ay biglang tumigil. Bukod doon, ang mga madilim na ulap ay naglaho at nagsiwalat ng isang maliwanag na buwan na nagbuhos ng liwanag nito sa mundo. Ang hilot ay tumangala sa langit sa pagkalito at pagtataka. Madam, buhay ang nakataya. Titig na titig sa kanya si Yang Kai habang hinihikayat siyang sumama sa kanya. Parehong nagtataka at nagdududa, ang midwife ay tumingin sa kanya. Bigla siyang nag-isip ng kung ano, nanginginig siya at naguguluhan na sinabi. Sandali, maghahanda na ako. Tumanggo si Yang Kai. Hindi nagtagal, ang midwife, na nakasuot na ngayon ng maayos na damit, ay sumugod patungo sa silangan ng bayan kasama si Yang Kai. Pagdating nila sa bahay ni Lola, may narinig silang hiyawan na lumalabas sa dilim. Pagpasok sa lugar, sumigaw si Yang Kai. Narito ang midwife, Lola. Sabi ni Lola, pumasok ka dali. Sinulyapan ni Yang Kai ang midwife, na nanginginig sa ilalim ng kanyang mga tingin, at pumasok sa silid na tila natatakot sa kanya. Halos maramdaman niya ang sakit ni Yulu nang marinig niya itong umiiyak. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang isang babae ay kailangang dumanas ng labis na paghihirap upang maipanganak ang isang bata, na nagpaunawa sa kanya sa karupukan ng buhay at kung gaano kahirap ang magdala ng bagong buhay sa mundo. Young boy, magpakulo ka ng tubig. Utos ni Lola Joe sa likod ng bahay. Ungol ni Yang Kai bilang tugon at pumunta sa kusina para magpakulo ng tubig. Pagkaraan ng isang insenso, paulit-ulit na inilabas ni Lola ang isang palanggana ng dagwang tubig mula sa silid at ibinuhos ito sa kanal. Sa kabilang banda, unti-unting hangin na ang boses ni Yulo. Noon lang, narinig ang midwife na nagsasabing, wala na akong magagawa, Lola Joe. Para sa isang buntis, walang pinagkaiba sa pagtungo sa pintuan ng kamatayan kapag nahihirapan siyang manganak at dumudugo ng sobra-sobra, pareho silang tinamaan ni Lady Yo. Kahit na ang isang Diyos ay hindi makapagliligtas sa kanya ngayon. Wala ka na bang ibang maisip na makakatulong sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Lola. Sumagot ang midwife. Ano pa ang magagawa ko? Maaaring magkaroon ng pagkakataon si Lady Yo na mabuhay kung makakapag-imbita tayo ng isang mahusay na eksperto mula sa 7-star sect, ngunit ngayon. Ang masasabi ko lang ay magagawa ko lang ang lahat para mailigtas ang bata. Masyadong malayo dito ang 7-star sect. Walang sapat na oras, umiling si Lola sa loob ng kwarto. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay tila nanlulumo. Iligtas. Iligtas ang anak ko. Paputol-putol ang boses ni Yulo. Sa labas ng silid, nag-utos si Yang Kai sa maliit na boses. Muzu, Mulu, pumasok ka para tulungan siya at patatagin ang kanyang sigla. Nang marinig iyon, ang dalawang nag-aalalang wood spirits, na nakaupo sa kanyang mga balikat, ay agad na nagpakpak ng kanilang mga pakpak at tahimik na tumakbo sa silid. Habang may nag-flash sa isip ni Yang Kai, ang malaking halaga ng sigla sa miniature universe ay dumaloy sa silid. Makalipas ang isang oras, isang sanggol ang narinig na umiiyak ng napakalakas na para bang lahat ng tao sa mundong ito ay naririnig ito. Samantala, isang kakaibang kababalaghan ang naganap sa kalangitan habang ang liwanag ng buwan ay nagtatagpo at sumisinag sa silid ni Yulo. Parang nanginginig ang buong mundo. Gayunpaman, sa panghihimasok mula kay Yang Kai, walang ibang makakapansin sa kakaibang pangyayari maliban sa kanyang sarili. Matagumpay niyang naipanganak ang bata. Nagulat ang hilot habang nakahinga ng maluwag si Lola. Sa sandaling iyon, si Mulu ay lumipad palabas ng silid ng tahimik. Iminungkahi ng kanyang namumulang mga mata na labis siyang naantig sa pangyayari sa loob ng silid. Tumanggo siya kay Yang Kai na ibig sabihin ay ayos na ang lahat, pagkatapos ay bumalik sa silid. Abala pa rin ang mga tao sa loob ng kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang midwife habang nagbibigay ng ilang tagubilin kay Lola Joe. Huwag siyang hayaang madikit sa tubig at hangin sa loob ng isang buwan. Siya ay sapat na mapalad na nakatakas mula sa kamatayan ng isang beses, ngunit kung hindi niya pinangangalagaan ang kanyang sarili, maaaring siya ay tamaan ng mga alalahanin sa kalusugan. Nakangiting sagot ni Lola, bagaman hindi pa ako nagsilang ng anak, batid ko ang mga pag-iingat na dapat naming gawin. Maraming salamat sa pagligtas sa kanya. Noong una, gusto ng midwife na makakuha ng mas maraming pera mula sa kanya, ngunit nang makita niya si Yang Kai na nakatayo sa labas ng silid, kinilig siya at nagmamadaling sinabi. Huwag mo nang banggitin. Ito ang aking trabaho.
Tumangala si Lola kay Yang Kai at nagutos. Young boy, maghanda ng isa pang pulang sobre para sa kanya. Isang nakahanda na Yang Kai ang naglabas ng isang pakete ng pera at ipinasa ito sa kanya gamit ang dalawang kamay. Maraming salamat, madam. Nagmamadaling ikinaway ng hilot ang kanyang mga kamay. Hindi na kailangan iyon. Nakakuha na ako ng red envelope kanina, kaya hindi na ako kumuha ng isa pa ngayon. Nang matapos ang kanyang mga salita, tumakbo siya palabas ng hindi lumilingon. Pagmamasid sa kanyang pag-alis, pinuri siya ni Lola sa pagsasabing. Talagang sanay siyang maghatid ng mga bata. Aalis na sana si Lady Yu sa eroplanong ito, ngunit nagawa niyang hilahin siya sa huli. Hindi lamang siya maayos, ngunit ang kanyang anak ay ligtas ding naihatid. Hindi tayo maaaring maging mademo dito. Kailangan mong padalhan siya ng pulang sobre mamaya. 2 buhay na ang nailigtas niya. Sige po, Lola, huwag kang mag-alala, ipapadala ko sa kanya bukas. Mabilis na tumango si Yang Kai, pagkatapos ay sinabi sa maliit na boses. Lola, lalaki ba ito o babae? Lalaki ito, ngumiti si Lola. Kung ganoon, si Lady Yu ay nagsilang ng isang inapo para sa Zhao family. Ako na ang bahala sa kanya. Dapat kang magpahinga dahil abala ka sa buong gabi. Dapat ka ring magpahinga, Lola. Nagmamalasakit na sabi ni Yang Kai. Kinaumagahan, pumunta si Yang Kai sa lugar ng midwife at patuloy siyang hinikayat na tanggapin ang pulang sobra. Pagkatapos, umalis siya sa bayan para manghuli ng isda sa ilog. Pagbalik niya, nakita niya si Lola na papaalis ng bahay kasama ang bata habang sinasabi. Sabi ni Lady Yu, salamat sa pagtiis sa pagbuhos ng ulan at niyaya ang hilot na ligtas na sila ng kanyang anak. Wala siyang ideya kung paano ka pasasalamatan, kaya gusto niyang tingnan mo ang bata. Nagmamadaling ibinaba ni Yang Kai ang isda at pinunasan ang kanyang mga kamay bago maingat na kinuha ang bata. Marahil ay busog ang bata, kaya't siya ay kasalukuyang mahimbing na natutulog. Walang alinlangan na siya ay kaibig-ibig. Habang hawak siya sa kanyang mga bisig, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang space daw essence ng kanyang miniature universe ay ganap na tumugma sa aura ng bata. Dahan-dahan pa itong dumadaloy sa kanyang maliit na katawan. Napagtanto na ito ni Yang Kai noong ang maliit ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, kung hindi siya masyadong nag-aalala kay Yulo. Naisip ni Lola Jo na ang mga mata niya ay nasa kabataang babae, ngunit talagang interesado siya sa kanyang anak sa buong panahon. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na ipaliwanag ang mga ganoong bagay. Sa wakas nakahanap na ako ng kahalili. Iyon ang ideyang biglang pumasok sa isip ni Yang Kai. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong benepisyo balang araw sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga buhay na nilalang sa kanyang miniature universe. Dahil sa katotohanan na ang aura ng bata ay ganap na tumugma sa space daw essence, tiyak na may karapatan siyang maging legacy disciple ni Yang Kai. Kung ang bata ay may talento at masipag, balang araw ay makakapantay niya si Yang Kai pagdating sa karunungan sa Dao of Space. Dahil bata pa si Yang Kai, hindi siya nagmamadaling maghanap ng legacy disciple. Sa makatuwid, hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito. Gayunpaman, dahil lumitaw ang isang angkop na kahalili, hindi niya tatutol na gumugol ng ilang oras upang sanayin siya. Ang bata ay ipinanganak noong nakaraang araw, kaya ang kanyang balat ay medyo kulubot pa. Si Yang Kai ay hindi pa nakahawak ng ganoong kaliit na sanggol sa kanyang mga bisig, kaya sa kabila ng pagiging isang makapangyarihang 6th grade heaven opening master, siya ay kasalukuyang naguguluhan. Nag-aalala siya na baka mapahamak niya ang bata kung bibigyan pa niya ito ng kaunting puwersa. Sa kanyang tabi, itinuro sa kanya ni Lola Jo ang tamang paraan ng pagdadala ng bata, na nagpahiya kay Yang Kai. Kung ayos lang sa iyo, dapat mong bigyan ng pangalan ang bata. Biglang sabi ni Lola Jo. Isang nagulat na si Yang Kai ay nagtanong. Okay lang ba na gawin ko iyon? Bagamat sinadya niyang kunin ang batang ito upang maging kanyang alagad, hindi naman sila magkamag-anak sa anumang paraan. Kaya naman, hindi niya naisip na may karapatan siyang pangalanan siya. Itinuro ni Lola Jo ang silid sa likod at ipinaliwanag. Ideya ni Lady Yu. Hindi niya alam kung paano pangalanan ang isang bata, gayon din ako. Ang ama ng bata ay biglang namatay sa isang aksidente, at wala siyang sinabi tungkol dito bago siya namatay. Kaya, kailangan mong gawin ito. Parang nag-aral ka kanina, tulungan mo na lang siya. Nang marinig iyon, tumigil si Yang Kai sa pagtalikod sa kanya. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya. Isinilang ang bata sa bukang liwayway habang sumisikat ang araw mula sa silangan. Bakit hindi ko siya pangalanan na Yebay? Dahil ang kanyang apelyido ay Zhao, siya ay magiging Zhao Yebay. Nagsalita siya sa malakas na boses para marinig siya ni Yulu sa silid. Tumango si Lola.
Ang pagsikat ng bukang liwayway ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kahirapan. Ito ay isang mapalad na pangalan. Ano sa tingin mo, Lady Yu? Narinig ang mahinang boses ni Yulu na nagsasabing. Napagdesisyonan na. Maraming salamat, Brother Yang. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Hindi talaga magandang pangalan. Sana hindi niya ako sisihin yan paglaki niya. Sinabi ni Yulu. Sigurado akong hindi niya gagawin. Kinuha ni Lola ang bata mula kay Yang Kai. Bata pa ang bata, kaya hindi siya maaaring manatili sa labas ng bahay ng masyadong matagal. Ibabalik ko siya sa kwarto. Magluluto ako ng isda, kung gayon. Pagkatapos ay kinuha ni Yang Kai ang kanyang huli at naglakad papunta sa kusina. Martial Pick, Kabanata 4680. Childhood Sweethearts. Kasunod ng ilang taon ng pag-unlad, ang Seven Stars Town ay lumawak ng malaki. Sa pagkakaroon ng Seven Stars Sect, ang bayan ay nakaakit ng maraming tao na lumipat at manirahan. Isang grupo ng mga bata ang nagkakagulo sa sandaling iyon. Isang batang lalaki at isang babae, na mga 7 o 8 taong gulang, ang tumatakbo sa unahan habang sila ay hinahabol ng 4 hanggang 5 bata. Galit na galit ang batang nangunguna sa humahabol habang hinahagis niya ng mga bowl ang buhangin ng batang nasa harapan niya, sumigaw siya. Tumigil ka dyan, Zhao Yebai. Ang galit na batang lalaki ay mas matanda ng ilang taon, kaya hindi lamang siya mas malakas, ngunit maaari rin niyang ihagis ang mga bagay sa kanyang target ng tumpak. Isang sandball na kasing laki ng kamao ang tumama sa likod ni Zhao Yebai, na hingal sa sakit at muntik nang mahulog sa lupa. Bagamat hindi siya tumitigil sa kanyang paglalakad, hinawakan niya ang kamay ng batang babae sa tabi niya at umabant. Pagkatapos niyang lumiko, tumakbo siya patungo sa isang stall na nagbebenta ng matamis na rice dumplings at sumilip sa ilalim ng kariton. Maliwanag na hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. Nang dumating ang mga nakatatandang bata, wala nang makita si Zhao Yebai. Pagkatapos maghanap sa paligid, maaari lamang silang umalis sa lugar na ito dahil ang kanilang target ay wala sa paligid. Labas, si Yang Kai, na nagtrabaho sa loob ng kalahating araw, ay nagpunas ng mantika sa kanyang mga kamay at dumapo ng mahinang sipa sa cart. 2 maliliit na figure ang gumapang palabas mula sa ilalim ng cart. Isang nabugbog na si Zhao Yebai ang nagbigay ng nakakalokong ngiti kay Yang Kai. Ang batang babae ay tumingin kay Zhao Yebai na may namumulang mga mata at hinawakan ang kanyang mga pasa. Sa nakasakal na boses, nagtanong siya, "Masakit ba, Brother Yebai?" Napangiti si Zhao Yebai sa sakit, ngunit tumugon pa rin siya. Hindi. Nang marinig iyon, iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay at pilit na kinurot ang mukha ng batang lalaki. Aray, masakit. Si Zhao Yebai ay nagmamadaling humingi ng awa. Pagkatapos, nag-aalala siyang baka mag-alala ang batang babae sa tabi niya, kaya tinapik niya ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, Xiaoya. Magiging maayos din ako pagkatapos ng isang gabing pagtulog. Bilang tugon, tumanggo si Xiaoya. Nang makita ang batang lalaki na nagpapanggap na matigas sa harap ng isang babae, itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga labi para pigilan ang sarili sa pagtawa. Gayunpaman, parehong naniniwala sina Zhao Yebai at Zhao Yan na totoo ang sinabi ng una. Iyon ay dahil gaano man kalubha ang pagkabugbog ni Zhao Yebai sa paglipas ng mga taon, lahat ng kanyang mga sugat ay mawawala pagkatapos niyang magpahinga ng isang gabi. Ang katotohanan ito ay namangha kina Yulu at Lola Jo habang iniisip nila na ang batang-bata ay maaaring magkaroon ng kakaibang pangangatawan. Paano mo nasaktan ang mga lalaking iyon? Tanong ni Yang Kai habang binibigyan sila ng matamis na rice dumpling bawat isa. Kinuha ni Zhao Yebai ang mas maliit at kinain ito habang tumutugon sa mahinang boses. Hindi ko sila nasaktan. Si Miao Feiping at ang iba pa ang gustong ibuli si Xiaoya. Sila ay hindi makatwiran. At pagkatapos ay binugbog ka. Tinitigan siya ni Yang Kai na may mahinang ngiti. Nagsimulang mamula si Zhao Yebai habang nahihiyang sinabi niya. Sinabi sa akin ni inay na hindi ako maaaring makipag-away, kaya hindi ako lumaban. Sa halip ay tumakas ako. Paano kung walang paraan na makakatakas ka balang araw? Tanong ni Yang Kai. Nagulat si Zhao Yebai saglit, pagkatapos ay ngumiti ng nakakaloko. Hindi ko akalain na mangyayari iyon. Mabilis akong tumakbo, at walang makakahuli sa akin. Bukod dito, ang Disciple Recruitment of Seven Stars Sect ay magsisimula sa loob ng ilang buwan. Susubukan ko pagkatapos. Sinabi ni inay na kapag nagtagumpay akong maging isang alagad ng Seven Stars Sect, makakapag-cultivate na ako, at magiging cultivator ako. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at ngumiti kay Xiaoya. Palagi kitang paprotektahan, little sister ya. Naglagay ng matamis na ngiti si Xiaoya at tumanggo. Biglang tumingin si Zhao Yebai sa 3 dumaan.
Tingnan mo, galing sila sa 7-star sect. May 3 tao, isang lalaki at 2 babae, ang dumaan. Habang ang lalaki ay gwapo, ang mga babae naman ay nakakaakit. Lahat sila ay nakasuot ng puting damit na nagmumungkahi na sila ay mula sa 7-star sect. Mukha silang purong snowlatyos. Ang paghanga at pananabik ay nakasulat sa buong mukha ni Zhao Yebay. Kapag naging disipulo ako ng 7-star sect, makakasuot din ako ng ganoong damit. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhao Ya, magiging kasing ganda ka rin nila paglaki mo, Xiao Ya. Habang kumakain ng matamis na rice dumpling, marahang tumango si Zhao Ya. Paglaki ko, papakasalan kita, Brother Yebay. Nang marinig iyon, nagsimulang umubo si Zhao Yebay ng marahas ang dumpling ng matamis na bigas sa kanyang lalamunan. Halos masuffocate siya dahil dito. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at humingi ng tulong kay Yang Kai. Bigyan mo ako ng sopas, Uncle Yang. Dahan-dahan lang. Si Yang Kai ay napunit sa pagitan ng mga luha at pagtawa. Matapos maipasa sa bata ang isang mangkok ng sopas, tinapik niya ang likod ng huli. Matapos kumain ang 2 maliliit na bata, hinaplos ni Yang Kai ang ulo ng batang lalaki at sinabing, gabi na, kaya dapat umuwi ka na ngayon. Huwag kang mag-alala sa iyong ina. Tumayo si Zhao Yebay mula sa upuan at sumenyas kay Zhao Ya. Ang mga maliliit at pagkatapos ay sumilip sa karamihan at nawala. Makalipas ang ilang sandali, nilinis ni Yang Kai ang stall at pinaandar ang kanyang cart pauwi. Mula noong 2 taon, nagsimula siyang magtinda ng matamis na kanin ng mag-isa. Matanda na si Lola Jo, kaya hindi talaga siya makapagtrabaho ng husto. Iyon ang dahilan kung bakit sinabihan siya ni Yang Kai na manatili sa bahay at hayaan siyang humawak sa stall. Gayunpaman, ang kakaibang pakiramdam ni Lola Jo ay na habang lumilipas ang panahon, mas naging masigla siya kaysa dati sa halip na hamina. Akala niya noong una ay malapit nang dumating ang kanyang wakas, ngunit ngayon ay tila kayanan niyang mabuhay ng isa pang 10 taon ng madali. Sa kabilang banda, labis na nasisiyahan si Lola Jo kay Yang Kai. Ang tanging reklamo niya ay hindi na bumalik si Yang Kai sa kanyang sariling tahanan sa nakalipas na ilang taon. Nag-aalala siya sa mga asawa niya sa kanyang bayan. Kung tutusin, maraming bagay ang maaaring mangyari kapag ang isang asawa ay wala sa tabi ng ganoong katagal. Sa una, hikayatin ni Lola Jo si Yang Kai na umuwi para tingnan. Kung hindi niya payag na iwan ang kanyang mga asawa doon, maaari niyang dalhin sila. Ang 7 Stars Town ay abala sa mga tao, at maganda ang takbo ng kanilang negosyong sweet rice dumpling. Tiyak na maibibigay niya ang lahat ng kanyang mga asawa. Gayunpaman, dahil hindi siya pinakinggan ni Yang Kai kahit ilang beses niyang ilabas ang isyo, tumigil siya sa panghihikayat sa kanya. Hindi niya namalayan, inisip niya na nagsisinungaling lang si Yang Kai noon nang sabihin niyang marami na siyang asawa. Kung hindi maaaring iwanan ng isang lalaki ang kanyang mga babae sa kanyang bayan at huwag pansinin ang mga ito. Hindi naman siya mukhang irresponsibleng tao kung tutusin. Pag-uwi ni Yang Kai, naghanda na si Lola ng pagkain para sa kanya. Naglabas din siya ng isang palayok ng fish soup at sinabing, dalhin mo ito kay Lady Yu. Ang mga bata ay lumalaki pa, at ito ay sapat na mahirap para sa kanya na palakihin sila. Sagot ni Yang Kai at kinuha ang fish soup bago pumunta sa bahay ni Yulo. Medyo malapit lang ang bahay niya sa kinaroroonan ni Lola Jo kaya naman hinanap niya noon si Lola nang bumuhos ang ulan noong gabing iyon. Sa sandaling dumating si Yang Kai sa harap ng pintuan, si Zhao Yebay at Zhao Ya ay nagmamadaling lumabas ng bahay. Kinuha ng batang lalaki ang sopas at inikat ang kanyang ulo para sumigaw. Narito si Uncle Yang, inay. Maya-maya ay lumabas ng bahay ang isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Siya ay walang iba kundi si Yulo. Sa hitsura nito, naghahanda siya ng pagkain dahil may kaunting abo sa kanyang mukha. Isang piraso ng tela ang nakapulupot sa kanyang ulo habang nahihiyang sinabi niya. Nandito ka na, Brother Yang. Tumango si Yang Kai. Naghanda si Lola ng sopas ng isda at gusto niyang dalhin ko ito sa iyo. Sumagot si Yulo nang may pasasalamat. Ikaw at si Lola Jo ang nag-aalaga sa amin sa mga nakaraang taon. Hindi ko masabi kung gaano ako nagpapasalamat. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Magkapitbahay tayo, kaya itigil ang pagiging sobrang magalang sa amin. Mabuti, dapat mong ipagpatuloy ang paghahanda ng iyong pagkain. Babalik ako ngayon. Biglang inangat ni Yulo ang kanyang ulo at tinawag. Brother Yang. Nang marinig iyon, lumingon si Yang Kai at tumingin sa kanya. Kinuyam ni Yulo ang kanyang damit na parabang sinusubukan niyang itawag ang kanyang lakas ng loob. Pagkatapos ay nagtanong siya, bakit hindi ka tumuloy dito para kumain sa amin? Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay ng nakangiti. Sa susunod, marahil,
Naghanda na si Lola ng hapunan para sa amin. Habang pinapanood ni Yulu ang pag-alis ng lalaki, napabuntong hininga siya. Sa katunayan, ang kanyang intensyon ay simple. Gusto lang niyang i-treat ang kanyang brother Yang, na malaki ang naitulong sa kanya sa mga nakaraang taon, sa isang pagkain na inihanda niya. Gayunpaman, ang isang balo ay madaling makakuha ng kritisismo para sa kanyang mga aksyon, kaya hindi siya maglakas loob na gawin siyang manatili sa nakaraan. Bagamat nag-request na siya sa pagkakataong ito, wala pa rin siyang lakas ng loob na ipilit iyon. Maganda kung si Uncle Yang ang aking ama. Biglang sabi ni Zhao Yebay. Nagsimulang mamula si Yulu nang may kumatok sa ulo ng kanyang anak. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siya ay naging sentro ng tsismis sa mga kapitbahay sa mga nakaraang taon. Kung narinig ng iba ang sinabi ng kanyang anak, hindi niya malilinis ang kanyang pangalan. Inilabas ni Zhao Yebay ang kanyang dila at inilapit ang mukha sa kanyang ina. Pagkatapos kunin ang sopas ng isda mula sa kanyang anak, sinabi ni Yulu. Si Uncle Yang ay palaging mabuti sa inyong dalawa. Sa katunayan, ibinigay niya sa iyo ang iyong mga pangalan. Pareho kayong dapat suklian ang kanyang pabor paglaki ninyo. Naiintindihan niyo ba? Sabay-sabay na tumango ang mga bata. Maghugas ng kamay bago kumain. Utos ni Yulu. Agad na pumasok ang mga bata sa loob ng bahay. Tumingin ulit siya sa direksyon na iniwan ni Yang Kai bago siya pumasok sa bahay. Hindi inaasahan ni Yulu na magkakaroon siya ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae, balang araw. Si Zhao Yebay ang kanyang biolohikal na anak. Bagamat maraming taon na ang lumipas, hindi niya nakalimutan ang gabing may malakas na ulan kung saan muntik na siyang mawalan ng buhay. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, isang mainit na puwersa ang dumaloy sa kanyang katawan at tiniyak na siya at ang kanyang anak ay nanatiling ligtas. Isang buwan matapos ipanganak si Zhao Yebay, narinig ni Yulu ang isang sanggol na umiiyak sa labas ng bahay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang may naiwan doon na isang sanggol. Ang sanggol ay walang iba kundi si Zhaoya. Sa katunayan, hindi kailanman itinago ni Yulu ang katotohanan na si Zhaoya ay inampon. Mabuti na lang at mabait at maunawain ang dalaga kaya hindi na siya nagreklamo sa kanyang kapalaran. Bagamat naranasan niya ang maraming paghihirap kasama ang kanyang inampon, nanatili siyang mapagmahal. Ang hindi alam ni Yulu ay si Zhaoya ay ipinadala sa kanya ni Yang Kai. Sa katunayan, buhay pa ang mga magulang ng batang babae, ngunit mas pinili nila ang isang lalaki kaysa isang babae. Pagkaraan ng ilang araw ay ipinanganak si Zhaoya, lihim siyang itinapon ng kanyang ama sa isang bundok. Ang sanggol ay walang awang itinapon bago pa man niya makita ng malinaw ang mundo. Bilang may-ari ng miniature universe, hindi sinasadyang nakita ni Yang Kai ang tanawin nang siya ay naglalakbay sa malapit. Natural, hindi niya kayang pumikit dito. Dahil nanganak si Yulu ng isang bata kamakailan, nagpasya siyang ilagay ang sanggol sa harap ng kanyang pintuan. Wala namang pagbabago kung magpalaki pa ng isa pang bata. Kung ganoon, maaaring magkaroon ng kasama si Zhao Yebay. Dahil ang mga bata ay sabay na pinalaki mula sa kapanganakan, sila ay masasabing childhood sweethearts. Samantala, sa isang bahay kung saan kumikislap ang kandila, naghahaponan si Yang Kai kasama si Lola Jo. Mukhang nag-aalangan si Lola, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na magsabi ng kahit ano. Nang makita iyon, nakangiting nagtanong si Yang Kai. May gusto ka bang sabihin, Lola? Bilang tugon, inilubog ni Lola ang kanyang ulo. Oo, ngunit hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin ito. Sumagot si Yang Kai. Walang hindi mo masasabi sa akin, Lola. Mangyaring sabihin ang iyong isip. Sige mauna na ako. Ibinaba ni Lola ang chopsticks at seryosong tumitig sa kanya. Ano ang nakikita mo kay Lady Yu? Sa isang tame-time na ekspresyon, sumagot si Yang Kai. Siya ay isang mahinhin, maalalahanin, at mabait na babae. Kaya lang naging masama ang buhay sa kanya. Oo, marami siyang naranasan sa paglipas ng mga taon. Biglang naalala ang isang bagay, napabuntong hininga sila. Ang mga lalaki raw ay pinakatakot na mapunta sa maling karera habang ang mga babae ay higit na nag-aalala na magpakasal sa maling lalaki. Kung tutusin, hindi naman masama ang dating lalaki ni Lady Yu, ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagkamatay pagkatapos mahulog sa hagdan. Ilang taon na siyang balo, at walang lalaking mag-aalaga sa kanya. Nagampun pa siya ng dalaga. Mas lalo siyang nahihirapang maglagay ng pagkain sa mesa.